Okay. So karong muntaga atong isgutan about topic decision matters. Ingnan tapad decision matters. And to make it personal, my decision matter. Your decision matter. Ang imuhang pagbuot importante. Ang imong pagbuot mo trigger sa imuhang umaabot. Kisama yung mga minyo dre, patas kamot. Ay kung ingnan nga kanayong asawa, tiniunan mo ana. Gitiunan ba mo ana sa inyong bana? O nagpagwapa-gwapa mo para mapansin yun mo? Ang kaminyo on, dili na tinukmod apan desisyon. Mga ayaw mahay mo na imong nasawa. Nganong mumahay man noong ka, labon sa una, nga nanguyab pa ka, gibadlong ka, wagi ka magpatuo. Nya karon kay nakatilaw na kasi ang kamaldita, nagplano na kang iuli siya. Nga labon sa una, makiglaban ka, makig-away pagi ka ba? Makiglayog. Malikon ako ha, tanang butangan na hitabo sa itong kinabuhi, tugod na kay imo nang gipili. Okay. So, mo ang ato ang isgutan garon. Amen? Kisa excited nga mamati? Okay. Kanang imong bana, kanang imong bana, imong asawa, dili na siya hinungdan kay namali ka. Ayaw himo ang mali ang imong decision diha. Tama na ang decision nimo. So, kung na imong asawa, na imong asawa, ikaw ang pinakatama sa tanan akong desisyon. Ngayon na siya, natamaan yung kunimo. Tanan yung mga senior citizen, no? Mo response noon. Lolo og lola ni enjoy yo. Ginang ko niya ang lola nga, hangtod karon tama gyud ko. Tanawa, Okay. Ang excited ka mo siya, ani, ang Bible manggod, puno ang Bible og mga mensahe. Ang Bible, nakatala diha ang mga taong successful. Napoy mga tao dihang wala gyud mag-success. Daghay leksyon nga tumakuha sa Biblia. Mga maglingkod kapag Domingo dinhi, sit down, relax, and open your ears and open your heart. Para nagyo kay makuha. No? Kung nagtanaw man kasi mong cellphone karon, alo nga imong cellphone or kung naka-open ka, dapat naa ka sa notepad kay imuhang i-take note ang mga lessons. Importante man na gyud. Mga kung niya ka simbahan nga mag-Facebook ka, ayaw, gawas na lang kay sayang man kaya imong panahon di agad diri. Nag-tights pa ka, nag-offering pa ka. Pag kumanana, seryosoho na ito atong pagsimba. Amen ba? Kung na imong tapa, nag-Facebook na sikha. Sikha yun, inangan, unsa man ka diyan, nagsimba man ka. Ako ang ako lang ba, gusto na ko maplasta kini mensahe ba? Ka-importante ni kayo. No? Praise God. Please open our Bibles in Ruth chapter 1. Mubasa tayo pipila ka mga versikulo 5 or 6 verses. 5 o 6 ka bersikulo karon nga atong isgutan ato ang tagaag pagtagad. Kining usa ka tawo sa Bible ha. Actually daghay mga tawo sa Bible nga nasipyat. Apan karong buntaga hisgutan nato ni siya. Okay. Kaniadto sa panahon sa mga maghukom pa mo'y nagmando sa Israel. Dili pa hari, mga judge pa lang. May gutom nga miabot sa maong nasod. Nay gutom. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem. Bethlehem pa gyud. Inong tapad murag dili ikaw. Taga Bethlehem. May na lang sa Huda dili sa mong kayo. So layo ra kay ta. Praise God. Murag kaling kawas tagamay. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Huda nga miadto sa nasod sa Moab. Uban ang iyang asawa o duha ka anak nga lalaki
aron adto una mo puyo didto. Okay, para mas klaro, ano niya usa ka tawo taga Bethlehem nga ming-adto sa Moab. Kay adunay gutom nga nahitabo sa Bethlehem. Gidala niya ang asawa ug duha niya ka anak. Ming-adto sila didto kay pansamantala. Mato pa, pero nahitabo nga di man pansamantala. Pansamandugay naman noon. Oh, so nahitabo, may puyo na sila dito sa Moab. Inang tapad, may transfer. Okay. So, basta dili na ikaw ha, sa Bible na. Versikulo 2. Naay pangalan. May na lang, wag yung ilimilik diri, wag yung mo backslide. Okay. Siya mao si Jumar. Jumar, ilimilik man. Okay, Jumar, kayo ang di mo minyo. Siya mao si Elimelech og si Naomi ang iyang asawa. Okay? Ang ilang duha ka anak nga lalaki mao si Malon og si Kilion. Taga Ephrata sila. Ephratite. Ang mga Bethlehemite naay mga tao dang gitawag og Ephratite. Okay. Nga sa ato pa Bethlehem sa Huda. Ang mga lumulupyo sa Bethlehem sa Huda gitawag sila Ephratite. Ephratite. Sila, miadto sila sa Moab ug mipuyo didto. Klaro bang istorya? Amen. Mipuyo didto sa Moab. Okay, ning hawa gyud sila. Versikulo 3. Si Elimelech namatay, munay pait sa 3 kay ngano man inay naglingkaw sa kagutom pag-abot sa Moab namatay. Bibalain kayo no? Makahuna-huna ta ba kung wa pa tumihawa dito mamatay. Bibisa kung saan pa nimo mamatay gyud ang tao. Pinalay mga lessons ba nga makuha nato karon buntaga. And I hope samtang galingkod ka karon, your mind and your heart ma-open siya, ka-importante nga masabtan nato ang mensahe manggod. Guidance man nato ni Giya ba? Okay. Si Elimelech namatay og si Naomi na lamang ang nahibilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. So sakit para ka Naomi. Nailo ang duha ka bata niya ug nabalo siya. Namatay ang bana nga mao pag itong banahan niya ang nagdala sa iya pagawas gikan sa Bethlehem. Kay ilikay niya ang iyang pamilya sa gutom. Kay mahadlok lagi kay murag wala nay pwesto sa kuan ba? Wala sila kapangitaan o wala sila kapangitaan ba o panginabuhian sa Bethlehem. So minglakaw sila sa Moab. But ang sakit nga nahitabo, inay unta nga muasinso, namatay noon si Elimelech. Di ba kung mamati ta gradyo, makahana ta kaluoy. Labi na tugtog. Usa kadlaw ni ana. Namatay ang iyang bana. So kung mo damat, tamanas inoy nga, sa maning trabaho Inay kauban ta ka, sa kasakit o kalipay, namatay ka naman noon ani. So sakit ang usa ka mabiyuda. Kung ganitong ka mama, pagkamatay ng papa, maluoy kong mama. Kay ang iyahang mga pinulungan, puro ba kamingaw sa iyahang bana in taon. Kamato pa niya, kinsa pa man ang kadug pagkagabi Paulino. Nama mo. May tag bata-bata pa ko kay makapagita pa kong afam. Awa na day. Bitaw. Tiguang na mas nayumigod. Giangkon ba yan niya nga di na siya pwedeng maminyo. Okay, so kining duha na minyog mga babae nga taga Moab. Ayan duha ka bata na minyo. Asa na minyo? Taga Moab. So di na sila kabalik. Kung imong tanaw na, kaya namin yun naman dito, mubakasyon na lang sila, pero ang ilang residensya, Moab na gyud. Ang pangalan sa naasawa sa mga anak, si Orpa ug si Ruth. Tapos sa napulo katuig nilang pagpuyo dito, 5. Verse 5, anak. Namatay usab si Malon ug si Kilion, ug si Noemi na lang ang nahibilin, wala na ibana ug mga anak. Perting paita. Sakit dili. Sakit. Minghawa ka sa Bethlehem kay gutom ang inyong ginalantaw ug muiskapo ka sa Bethlehem kay moadto kag Moab kay lagi manginabuhi. Apan na kung problema namatay imong bana after 10 years namatay po ang duha nimo ka anak. Perting istoryahan no, perting paita. Try to imagine kung ikaw na
Unsa kay mahitabo nimo? Sige daw. Isudo na to itong kagalingon diha. Unsa kay mahitabo nimo? Siguro kung minus-minus kag pagtuo, na kay depresyon, ang uban magpakamatay. Kaya unsa pa man, tiaw mo na, wala na kay bana, wala na kay anak. Grabe ka problema. Okay, so, Elimelech greatest failure. Balikan na to. Muna'y pinakadakong sipyat ni Elimelech. Bantayan ang ginato ni. Before ta maghimog usa ka lakang, lingkuran nato una-hunaon pag-ayo, unsay outcome ani. Ayaw lagi paghimog desisyon nga apras. Kanang dali-dali. Everything happen in your life is the result of your choice. Ang tanang butang nga nahitabo sa imong kinabuhi, resulta na sa imong pagpili. Elimelech choice destroys his son's future. Tiyaw mo na, ang iyang desisyon, mingguba sa kaugmaon sa iyang anak, iyang mga anak. Elimelech decision to leave Bethlehem suggests desperation rather than trust in God's provision. Ang gihimo ni Elimelech sa paghawa niya sa Bethlehem, nagpatunay kini sa iyahang desperasyon, inay unta nga mosalig siya sa pamagis Ginoo. Desperado man ko siya. Nawala ang iyahang pagsalig sa Ginoo. Ephrathite from Bethlehem. So in the period, family heads bore significant responsibility for their household welfare. As an Ephrathite from Bethlehem, Elimelech belonged to a lineage tied to God's promises. Pag sinabing Ephrathite ka, gikan ka sa Bethlehem sa Huda, apil ka sa saad sa Ginoo nga gipanaad sa Dios kang Abraham. Nga dili og dili gayud makalimot ang Dios niya na. Apan ang dako problema ni Elimelech, nalimta na niya to kay gitanaw niya sa kadako gayud sa problema ug nawala na ang iyang pagtuo sa Ginoo. The moment manggod tanaw nato ang problema, maka-focus na pagtanos problema mo ana mo kadako na. Amen ba? Mainlove na kas problema. Hangtod din ninyo makita nga ang Dios di ay maoy mutabang nimo sa pagsulbad sa problema. I don't know to kung nag-experience mo, gilabdan mo ulo. Nya di na kamulakaw-lakaw kay labad imong ulo. Musamot kadako ang labad. Piyang uban na paglabdag ulo mo bangon mo trabaho. Makalimot siya na ikalintura na siya. Uy, ikalintura man ko ato. Kay nga naman, wala man niya gitagad ang iyang kalintura. Apag buntag doon na nimo, samot na kadako. Napa mo diha? So, Elimelech, ang iyang istorya, sa Book of Ruth, nag-remind ka na to, unsa kabugat gayod, ang desisyon nato nga mukarga ni ining tanan. Our decision carries, hallelujah, future of our family. I hope inyo ning tagdo ning son karong buntaga. Si Elimelech, a man from Bethlehem, ang iyang pagpili sa pagbiya sa Bethlehem during a famine. Understandable, ha? Ning biya siya tungkol kay naigutom, pwede siya sabtunon. Og mingbalhin siya sa Moab, apan kanang iyang desisyon mo ni nagguba gayod sa iyang pamilya, sa kaugmaon sa iyang pamilya. Dili bayan niya sa siling, amuhalang largo. Kaya nga naman, murag yang underestimate ang Diyos. Napa ko niya? Bethlehem man God, Ephrathah siya. Ephrathite. Diha nakatuon ang covenant sa Ginoo. Pangalan sa Ginoo diha nakasalalay. Ning biya siya, kay murag nawala niyang pagsalig sa Ginoo, ming transfer siya sa Moab. Ang Moab, mga Diyos-Diyosa na. Wala magilag Ginoo. Ikaw nga born-again believers, instead of staying in the presence of God, believing in God, that God will provide your needs,
Ning adto ka sa lugar nga wala magilag Dios kay nagtuo ka didto ka buhion sa Ginoo. Insulto na sa pagka-Diyos sa Diyos. Si Elimelech, wala niya na matagad. Mingbiya siya, kay lagi gitanaw niya ang problema, nga mo lang dili kayang sulbaron. Apan kung imong tagad akong pagtagad, ang Book of Ruth, walay lain nga mibiya sa Bethlehem, siya lang. Ang uban nagpabilin. Kanaming mga, morang patay, mamatay dito, mamatay diri. Basta di ko mubiya sa Ginoo. Nagtuo ko nga ang Diyos kayod mag-provide sa among panginahanglan. Kuyaw ka ng pagtuha. Elimelech decided to live his life by sight. Nag-decide siya nga magpuyo siya uban sa iyang nakita instead of by faith, and the consequences were fatal. Wala mo ko'y makita. Dini, gutom ang gudri sa Bethlehem. Mas may dito kay medyo dako kayo abot. Nagpuyo siya siyang nakita. Kay kita ba yung tao, to see is to believe. Dili nga ng kastuhanon. Kita nga makastuhanon, by faith po tayo. Kahit wala po tayong nakikita, ang importante, ang atong pagtuo, nakasintros Ginoo nga siya gayod, mag-provide sa atong mga panginahanglan. Hallelujah. Adunay mga butang nga atong sabton karon budaga, things to embrace in difficult time. Mga butang atong gakson panahon sa difficult time. Number 1, faith and decisions in difficult time. Bantayan na nato atong pagtong, atong decision panahon sa mga kalisdanan. Seeking provision in Moab rather than in God's promises. Ito po nahitabo kang Elimelech. Nangita siya siyang panginabuhi sa Moab, inay gayud sa pagsalig sa saad sa Ginoo. Ang iyang pagtuna-tunaw, ang iyang desisyon, gikabig siya sa iyang panginahanglan. Nawala ang iyang pagtuo sa Ginoo. Mato pa sa Salmo 37:26. Saligan nato ang Dios. Mato pa din karon tigulang na ako. Mato pa ni King David. Apan sukad pa sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Kung gusto mo mahitabo na, moingon mo amen kay Lord. Gwapo kayo ang bersikulo, nindot kayo. Karon tigulang na ako. Pwede ba nimo mamahimong life verse na siya? Apan sukad pa sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Kana mo anak ko sa inyo, basta magbinuotan ta, di kumutog, dili ta panalanginan. Ayaw sa gulig tununto ang kinabuhi. Be faithful unto God even in difficult times. Because I believe God will bless us. Kaya kung dili ta panalanginan sa Ginoo, nagbinuotan na ta ning trabaho na, pag di ta panalanginan, insulto na sa pagka-Dios sa Dios. Siya rin mauwawan. Moga mato pa ni King David, karon tigulang na ako. Apan sukad pa sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Meaning to say, even King David nagtestimony that God is faithful. And He remains faithful even sa atong lisod nga mga panahon. Hallelujah. God's provision remains essential. He will provide. Hallelujah. Another things to embrace in difficult time, the impact of leadership choice. Meaning, sa lisod nga panahon, dapat gyud ang usa ka pangulo sa panimalay, dapat tama gayud ang iyang pagpili. As head of his household, influence his family direction. Dapat kung kapitan ka sa barko, maayo kang kapitan. Kung ikaw ang pangulo sa usa ka grupo, dapat igayod, ligon ka. Dili sayon mangulo. Apan imo nang barugan kay ngano man pwede madamay bisan gani imong ginsakpan. Ayaw i-compromise ang imong pagkapangulo. Hallelujah. Napa mo diha? The impact of leadership choice.
as head of his household, influenced his family direction. His choice to leave Bethlehem shaped their spiritual and physical realities. Leadership carries the responsibility for other well-being. Dili na to tumanon. Kunon sa may atong gihimo karon nga kabalutang makadaot sa tuwa. Let's go back sa atong pagkatinawag. Kung ikaw amahan, bana, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, situate ng imong decision, nagvari kanunay sa Word of God. Dapat nakapundar gayud sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Are you there? Napa mo diha? Kaya kisa may masunod sa balay. Yes, of course, katong isog. Pero kita, matagawilimbi, the wife will submit to their husband. Dili nga pwede nga, dili na tutumano na because that is the role. In the Bible, that is the protocol of God sa family. Wife, submit to your husband, and husband, love your wife. Kung sa'y makita nato diyo sa atong pamilya, kung sa'y tamang buhaton nga nakatakdo sa Bible, we will follow. Kaya nga naman, pwede man na mudaot. Gamay sipiat nato, igsoon, pwede madaot atong pamilya. Kaya mingon, ito, magkana. Magmahay gyapon ka na. Nako, wala rabay rewind. Muhilak ka na lang, danay samad. Ang pingana nato ang future sa atong pamilya. Amen? Ang pingana nato, puy-an nato ang Word of God. Ayaw, puy ang imong pinulungan. Puy ang Word of God. Ikatulong ay embrace nato during difficult time. Leadership founded on obedience to God creates lasting blessing. Nga ang pagkapangulo daw nga pundar sa pagtuman sa Ginoo, naghimo kanig walay katapusang panalangin. Grabe niyo. Proverbs 3:5, matur pa. Sa gingon diha, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Kisa may mga bright dire. Ayaw na tuhi mong utok, tuhi ang pulong sa Ginoo. Elimelech choices affect his family future. Tanawa. Muni atong tagad pagtagad. Tama man na yung tinguha, ilikay niya yung pamilya sa gutom. Piyang pangutana, ang yang atuan dito, dili Kristuhanon, dili Diyos nun, dili lugar. Nga yang atuan. Dili tamang lugar ba? Bantayan na nato usahay, ma'am. Ano naman nga, at least dito makatilaw-tilaw ta ginagmay. Bantayan na nato ng word nga ginagmay. Balik ko na kung wala na mag-rewind. Pinaka-safety, mamati ta sa Word of God. Mamati ta. Leadership founded on obedience, ang pagkapangulo nga napundar sa pagkamatinumanon sa Ginoo creates lasting blessing. Kasi gusto lasting blessing. Kanang panalangin ba nga maghangtod-hangtod, dili lang sa imo mga bata, sa imo mga kapu-apuhan nga panalangin. Kaya nga naman, ikaw nga amahan, naghimo kag tamang desisyon. Ikaw pat, Elimelech choice to leave Bethlehem during famine. Careful tani. Tama ang iyahang panguna-una, apan mali ang iyahang giadtuan. Moving his family to Moab. Ito po, moving his family to Moab. This decision uprooted them from their covenant community and spiritual heritage. Balik ko na ako ha. Ang Bethlehem, gisaaran sa Ginoo na, mo gani si Jesus na tao sa lungsod ni David, ang Bethlehem. Gikan pa sinugdanan, nakaplano na daan ng Diyos nga dito mataw si Jesus. Amen. Kaya ang pulong Bethlehem, ang kahulugan niya na house of bread, balay sa tinapay. Because Jesus is the bread from heaven. Covenantal place na. Ug dili na pasagdan sa Ginoo kay nakapangalan na sa iyaha. Ang problema ni Elimelech, ning Hawa, apan wala na mubalik. Ug ang rason nga mohawa siya,
murag gi-underestimate niya ang Dios. Nga mo'y nagsaan, nga panalanginan niya kining lugara. Yes, of course, na mga panahon nga moagi tag pagsulay. Na moagi tag kapitos. Apan dili mo pasabot nga ang kapitos mo na makapabalhin sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili tungod kay na kay balatian karon, moingon ka largo nga luoy na kayo ka. Remember igsoon bisag Kristohanon ka, pwede gihapon kag masakit, pwede po kag makautang. Pwede ang tanan negatibos kinabi mahitabo, but remember, God will always provide our needs. Kaya nga naman, nakasalalay ang iyang pangalan. Ang nahitabo, magundin, higibiyaan ni Elimelech. Ning biyas Bethlehem, meaning ang gi-underestimate ang Diyos. Moab was long outside God's promises to Israel. Walay saad ng Diyos sa Moab. Ang saad sa Ginoo sa Israel. Ang saad sa Ginoo sa Bethlehem. Apan ang hitabo kang Elimelech, leaving there expose his family to foreign customs and pagan worship practices. Yang gidalang iyang mga bata ngadto sa lugar nga wala mag-ilag Dios. Gidala niya ang mga bata sa mga butang nga dili maayo. That's why wala siya padugayas Ginoo. Although katong tanan plano sa Ginoo gihapon siguro apan lagi kun imong tanawon ang kahimtan nila if ikaw na magmahagyud ka. Mugayo tuguti nga dalon ka sa imuhang mga tiil tungod kay lagi naghunahuna ka sa mga butang nindot apan gikalimtan nimo ang Dios. Bantayan na nato kinatong mga desisyon. Bantayan na nato tong pagpili. Balik-balikon ako ni walay rewind. Ma-rewind to pidako na kag pagmahay. Ikalima, nga atong embrace faith over fear, trusting. Hallelujah. God's provision ensures stability even during trials. Ang provision sa Ginoo yang gipasalig siya nga permanente bisag na yung mga pagsulay. Isay mo to ana. Covenant community matters. Kada mo ka ba? Bahalag wala. Pinagtuo ko nga diring lugar panalanginan ko sa Ginoo. Kada nga na ba nga mapinulungan? Nga na katarungan ba? Staying connected preserves spiritual identity. Bisag gutom karon pinagtuo ko dili ni permanente. Mubawi ra gihapon me kay nga naman naami sa lugar diin gisaaran mis Ginoo. Balikan ka sa Ginoo diha. Kay mo nagisaaran sa Ginoo. Ang problema kan Elimelech, panahon sa kawalad o ning biya siya. Meaning to say, nakaluko siya ba sa Ginoo? Bisan tuod nga mato pansamantala, anitabo pansamantagal man. Namatay na sa didto. Si Noemi, ang iyang mga nagnandag ko dito, na in love o taga Moab, dito na naminyo. Wala na gyud sila makabalik. Namatay na lang si Malon Kilion after 10 years. Si Naomi, may balik siya nga luoy kayo, byuda. Why, mga anak? Pait. Although nga kung atong tanang istorya, nakabalik man si Naomi dito, what if ikaw na, makabalik to ka, pero grabe kasakitan, mabiyuda pa ka, mawadan pa kang mga anak. Ayaw hulata nga mahitabo ang samang ni anak, samtang napay panahon, pabilin diha sa pagpangalagad sa Diyos o pagtuman sa pulong sa Ginoo. Aminin mo kung imong tanan, mo na ning backslide man kung sila kadali. Ning hawa man sila sa Ginoo, ning backslide ba? Manginam tapat ayaw ko backslide. Ang backsliding dili katong ingon nga dili to yung nagubog-hubog na. Dili tong ingon ning sugal na. Ang backsliding ani man kanaganin di na kamo tunong. Di na kamo tuo sa Ginoo, bisan tod musimba ka usahay apan ning palayo na ka. Kabalo ka, ikaw mismo kabalo nga medyo layo na magyud ka. Ning backslide ka na ana. Amen ba? Ning balik si Naomi, uli na. Sayang.
Although katutanan, nahimong plano sa Ginoo, pero ayaw tuguti, nga mga ka, at least all things work together. Nya nabiyudo na ka, nabiyuda na ka. Di ba luain ka ayo? Before pa na mahitabo, ayaw tuguti na. Nga na may the best ka mahitabo, kung nagmatinumanon ka. Decision impact generation. Parental choice shape children's future spiritually and physically. Balik ko na ako, as a parents, your decision will impact your next generation. Bisan to, ang imong mga anak, medyo na ipagkamaldito, maldita, ayaw uyon sa ilaha. Be faithful to God. Bisan murag dili mamati, apan ikaw dili ka dapat apektado. Remember, dapat ang pagtuo nakapundar sa Ginoo. Ayaw pagingon nga, di na ko mga lagad, kung mga bata, di mga lagad, nadamay na, wala na. O saan pa pagtultol sa Ginoo, nga ikaw damay na mapug ka. Be faithful in serving the Lord. Decision impact generation. O sa gingon sa Psalms 34 verse 8. Salmo 34:8. Pagibutang na palihog. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. Tanawa daw, tistingi, lantawa. Nga Ginoo perti yung lamia. Amen? The Lord is good. Maayo. Nindot pa yung statement there. Oh, taste. Tistingi, tilawi. Ug tanawa nga Ginoo perti yung lamia. Blessed is the man who take refuge in Him. Kasi makaingon nga Ginoo perti yung lamia. Hallelujah. Ha? Taste and see that the Lord is good. Tistingi daw. Tilawi. Ug tanawa, nga Ginoo maayo. Oh, the joy of those who take refuge in Him. Si Elimelech, wala makabuhat niya na. Sa paano nga sa problema, wala niya matistingi ang Ginoo. Ning palayo largo siya. Lagi kuno hay concern, bantayanan na to. And that is the wrong concern. Grabe nimo ka concern sa imong mga anak, nga namali na noong ka, inay concern ka, mas ipaduol nimo sa Ginoo. Ayaw siya ipalayo sa Diyos. Gikuha niya ang pamilya. Giluwas niya kay nagutom, giadto sa Moab, nakakaunto dito, apan nalayo sa Ginoo. Sa nitabo, namatay ang mga bata. Nauna pa sa kamatay, namatay ang mga after 10 years, naminyo, apan wala makapanganak. Walay generation. Kasi may atong balikan na si Elimelech. Biktima ang mga bata, si Malog Kilyon. O yung mga anak ikusahay, kung makadong muna ako, kung magminyo ka karon, nga dili ka kabalo mo timan sa imong mga anak, ayaw na lang pagminyo. Kung magminyo ka, pagpabasik tumi. Kaya para wala anak nga mahitabo. Kung dili ka kabalo, kung may tabo, mga nakagdaghan pa kumana, managko silang dili makapangalagad, ikaw unya, pangutanon sa Ginoo. Dako kay kag tulubagon sa Ginoo, anak. Wala maligyan mo maamin ato. Kana mo nga, tama na ta, magpalaygit na ka. Ini yung asawa, palagit na ka, magpabasiktomy na ko, kay likado na kayo ni. Mga bulahan itong walay mga anak. Pero kung di po mag-disciple, alkansin na mo. diha mo karon pangitaan sa Ginoo. Hallelujah. Okay, so, your decisions determines destiny. Your life tomorrow will be the direct result of the decisions you make today. Napa mo niya? Ako balikan ha. Ang imong decision, nagdetermina ka na sa imuhang paingnan.
Ang imong kinabuhi ugma mao nay direct result sa imong decision nga gihimo karon. Kana mo ana ka ba nga unsay gusto mahitabo nimo 5 years? Gusto ka mo asenso? Ayaw hulatan ng 5 years karon maghimo na ka pamagi. Magkugi ka, manrabaho ka, di na ka magbisyo. Are you there? Napa mo diha? Di na ka mag-inom, di na ka manabako. Kaya ang inom ni mo, kwarta man na, imong hipuson. Tabako, imong hipuson. Tanan nga mga bisyo, undangon ni mo. Kaya nga naman, naglantaw man ka na, 5 years mo asinso ka. Amen. Ang gusto ni mo mahitabo nga nindot, 5 years gikan karon, nagsugod na karon. Nagamutang 5 years, wala nahitabo, nagampo, man ko Ginoo. Ano man ko masinso? Balik ang kasino. 5 ka tuig na nakalabay, Brad. Katong panahon nga ikaw nagingon, wala man ka muundang sa imuhang tabako, wa ka muundang sa imong inom, gastador kayo ka. O niya, spiritually, di pag ka musimba. Musimba ra kag masakit. Di ka mapilog cell group. O niya, mangandoy kag nindot karon, wa ka kilatig ko, Lord. Ayun, apa mo diha? Okay, so what happened when you make decisions based on human rationally or instead of divine revelation? Ito po, mga tanong. Kung sa mahitabo, kung naghimo kag imuhang decision sa imong kaugalingon lamang instead of divine revelation. Ano na itulo? Kabutang. Number 1, you distance yourself from the blessing and promises of God. Kanagay magdesisyon kag imo-imo lang, gipalayo nimo imong kaugalingon diha sa saad sa Ginoo. Ruth chapter 1 verse 1. Actually mo ra magnaay nindot nga atong natong nahuna-hunaan, pero kung imong sumadahon dili gud mao. Kay ngano man, naghimo kag decision kay na kay gustong tubagon. Apan kung imong palaluman, dili gyud mao. Kay dili mao undanga. Madaot gyud kana. Maglisod kag bawi. Tanawa ha, verse 1 ha. Kaniadto sa panahon nga ang mga maghuhukom pa maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Nay dakong problema. Namati ba mo? So nagoy dapat sulbaron ana. Okay, busa may usa ka tao nay nagrespond. Sa problem sa entire land, there's only one person take stand. Si Elimelech. Unta daghay mga tao. Apan siya lang yun ang nag-react. Sa dakong problema nga nahitabo, siya lang nag-react. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Huda, nga miadto sa nasod sa Moab, ning transfer siya to solve the problem. Sa iyang pamilya, tama pero mali. Dagantay gihimo nga murag tama pero mali. Kaya nga naman, mihawa ka sa lugar diin ang Diyos nagsaad nga panalanginan ka. Ning transfer ka pansamantala kay pagtuon nimo didto ka tabangan sa Ginoo. Mali. Insulto na sa Diyos. Lisod sabto no? Apan makita nimo ang resulta kay namatay naman si Elimelech, meaning mali gyud ay. Kung nagpabilin lang sila dito sa Bethlehem, dili siya mabiyuda. Kay kana nga istorya, gituyo na gayon nahitabo kanila kaniadto. Apan nganong nasulat sa Biblia para warning kanatong tanan sa atong panahon karon. Ang Bible manggod, mura siya bag salamin nga atong ginalantaw. Na yung mga taong successful kaniadto, naa sila gipanghimo, naa po nga pinding kinabuhi, naa sila maling aghimo. Mo kitang basa, kitang paminaw, we will always take some lessons ug ato kining butang sa kasing-kasing, ug atong sundon ang mga butang aron manindot ang atong kinabuhi. Ang gihimo lagi nila, gisunod man ni Elimelech ang iyang pagbati. So, kay iyang gisunod, kung ato ng buhaton,
Sama lamang gipahilayo nato ang atong kaugalingon diha sa panalangin ug saad sa Ginoo. Number 2, you incur tragic consequences. Ruth chapter 1 verse 3. Hallelujah. Matter pa, si Elimelech namatay ug si Naomi na lamang ang nahibilin uban sa duha niya kaanak nga lalaki. Sa nahitabo, gipadali noon ang kinabuhi niya. Di ba na mo, unta ko namati lang unta gyud ko. Di unta mahitabo ngani kanang nga mga unta-unta nato. Importante ka na naaganitay kung ba, panlantaw sa unahan. Before ta maghimo decision karon, tanaw nato kung kini makaayo ba nato ugma. Para safety ka, mangutana good. Mangutana nga open kang mudawat. Di nga mangutana nga nananghid ka lang. Apanaan na kay decision daan. O nagpahibalo na lang ka ba? Mali man na. Nangutana ka kay naghulat ka, imong itandi-tandi ang mga tambag ba? Din imo na siyang i-summarize, then imo nang dawaton, tama giday sila. Buhaton ako ni. Pinangutana to ka, nananggit na lang ka, na kay nakabutang daydaan nga plano. Madili ka mamati nila, ayaw na lang pangutana, ayaw na lang pangayog tambag. Are you there? So muna itabo, gipalayo man Elimelech ang pamilya, kay gisunod lagi niya ang iyang gusto. Wala niya hulata ang divine revelation. Elimelech incur tragic consequences. Number 3, you cause others to endure consequences also. Tanago na. Kaya sinabi ni Bishop Uriel, hindi talaga tayo kumikilos na walang nadadamay. Bisa pag wala pa ka maminyo, ulitaw ka, pinakay ginikanan, unsay mahitabo nimo damay si mama magpapagihapon. Minta nakigsabot, pa, magkinaon sa man, ay mo hilak, ako ran eh. Dili, oy. Unsay mahitabo nimo, damay tanang pamilya. Inantapad, medyo sakit-sakit na to. Are you there? You cause others to endure consequences also. Ruth chapter 1 verse 3 to 5. Si Elimelech namatay, pagkamatay niya, nalipay ba si Naomi? Wala, malipay, naghilak in taon ang asawa. O si Naomi na lamang nahibilin uban sa duha niya kaanak nga lalaki, tanawa na. Luoy na kay si Naomi, siya na nagbuhi sa bata. Kining duha na minyog mga babae nga tagamuan, naminyo na pod. At least naminyo na. Agoy after 10 years, namatay na pod. Tanawa ra gud na. Ang ilang mali, sunod-sunod ang consequences. Ang pangutana, pastor, ang Ginoo daog-daogan ba? Dili daog-daogan ang Ginoo. Gipahibalo na daan sila. Apan gahig ulo. Mura tong istorya ba sa manok ba? Inahan nga manok. Nasa mga piso. Muni karang istorya sa karang mga pastor kaniad to. Before sila matuguma, giingnan niya ang mga piso. Piso, ayaw mo gawas kung naay banog. Kay delikado mo. Sulod mo largos, ilalom sa akong pako. Kay kung makita na sa banog nga na ako, di na manghilabot ng banog. Muna'y briefing daan na, briefing. Abot sila sa uma. Pagtingog sa mama, kaya banog ang mga piso nanulod sa ilalom. So, protektado. Di ba? Kung sa may gibriefing daan, ayaw gin mo gawas pag naibanog. Agoy kay namay ning dito skilid piso. Nakikitag ulod nga nanawag, eat me please. Eat me. I'm fresh. Eat me. Ning gawas ang piso kay gusto mo kaon. Nakalimot siya sa instruction siyang mama. Ning gawas siya. Pagpaingon pa lang sa piso dito sa ulod, nag-text largo ang ulod, banog, birahi. Giluparan sa banog.
nakuha ang piso. Bisag unsaon pa pag-iyon sa piso nga, help me mama. Ang mama dili ka help, kay ngano man, kumutabang siya, mabiyaan niya itong pipila ka piso, mas dagag mamatay. Unsa nahitabo, tungod kay dili mamati. That is the power of instruction. Amen. Okay, so, conclusion karon buntaga, Elimelech story offers a poignant or makapanghinuklog nga reminder o kabug-at gayud sa atong pagpili. Bantayanan nato na. I hope makuha na ninyo. Importante gyud ning atong desisyon. Ang atong pagtuo nag-require ka na nga atong i-navigate kini sa kinabuhi nato bisag murag dili sigurado. Pag naatay pagtuo, bisang pagdili sigurado ang atong kinabuhi, still we will win. Magmadaogon ka. Ingana kakusgan ang pagtuo. Ang journey ni Elimelech o ni Naomi o siyang pamilya, gikan sa Bethlehem, balhin sa Moab, was more than a physical move. Labaw pa to sa physical move. It reflected deeper struggles with trust and reliance to God. Nagpasabot man na, sa paglakaw niya, pagbiya sa Bethlehem, paingon sa Moab, nagpasabot ka na sa iyahang mas lalom gayod kung unsa ang iyahang pagsalig sa Ginoo. Apan sa diyang may biya siya sa Bethlehem, ning biya na siya sa pagsalig sa Ginoo. O sa imo naman ta, wala man kong ubiya, pastor, oy. Wala man kong backslide, pastor. Una-una ra na nimo. Pero in the eyes of God, ning anam-anam na kagbiya. Tanawa. Gidaw, isipan nyo ni kung inyo nang gibati. Pag di nakaganahan mo basag Bible, mas napuno na kas panginahanglan na ay something wrong na ana. Pag ang imong prayer life, dili nasama ka ni adto, na anak kay problema. Imo lang giilad imong kaugalingon that you are still good, you are a Christian, disciple gihapon. Apan sa tinud nanay, ning anam-anam na kagpalayo sa Ginoo. Labi na wala na ka-excitement panahon sa panimbahon. Daga ka pasangil, kay sulayo, si Padidwin gani gumbason, Padidwin, rosaryo ha, rosaryo. Ako na gumingong kasdaran, ay napapaulit sa Padidwin pag Merkulis sa gabi eh. Kay ang dalan, likado niya, ulan-ulan, muuli. Meaning, in love pa sa Padidwin sa Ginoo. Napa mo diha? Di ba ikaw nga in love sa imong asawa, muuli ka? Sa layo palang gandaan ka, nagunahon na kang imong asawa. Mingaw na ko kaayo eh. Meaning, in love pa ka sa imong asawa pag-ayo. Pigan, hindi na ka gusto makakita niya. Bisan to, asawa pa ni mo siya, kabalo ko, nga medyo lain ni mong pagbati. Di nakakabiya, kay naagin mo yung mga anak, ubawal po na sa Ginoo, kay kasado man mo. Sa Ginoo, nga naghihapon. Pag medyo na kayo problema sa imong relasyon sa Ginoo, kay di nakaganahan mo simba kay napugos ka, di nakaganahan sa imong pastor, kay maglagot ka kanong mura kag maigo kanunay, nanay something wrong sa imong pagbati, ana. Ayaw pamasangin libisan kinsa, ikaw ug ang Dios magsabot. Amen. Kanagay pagkasabado gani, mga anak kini akong suoton ugma, meaning excited pa ka. Pagkagabi, Sabado ana, namlansa na ka ba na? Hallelujah. Because excited ka pagkabuntag sa Domingo. Pikaning usap pa ka mangitag sa musanina pagka Domingo sa buntag. Ngihimo ni mong rason maglalis mo. Di ko masimba. Kaya wala ka mangandam. Ang tamang excited nga mga lagas Ginoo, Saturday pa lang nangandam na alang siyang suot pagkaugmas Domingo. Nakaplano na ang daan. Dili na tiksan, di na pahibaloon. Kini tinud na ni ato ha.
Si Elimelech, nawala gyud siya. Bisan tuod sa tunada sa primerong bersikulo, pansamantala lamang siya. Kay mubalik sila o sa nahitabo, namatay siya. 10 years pa nakalabay, namatay ang duha kabuk niyang anak. Luoy si Naomi kay ngano man tungod sa maling decision siyang bana. Ako kita trabahoon. Ano matingala man ta? Dako magkapanahon sa imong vlog lagi. Wala ko nakita nga nag-vlog. Namay nakita, nagko-versikulo ba nga. Maana ba nga? Hello vlog, John 14:6. Dapat tunay nga na, unta ba? Pilahi naman noon. Dili ko against mag-vlog kay nain ka man, ha? Pero dili maguna ko makita ang inyong sinseridad sa iyong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nag-vlog ka, kay nag-enjoy ka, enjoy. Kung okay kang mita, okay lulumita. Nganong dili takain ka mo dako? Ako, nag-post man ko pero nag-enjoy naman ko ana. Wala magyud ko ingon nga mangwarta diha. Nag-post ko diha kay nag-enjoy lang ko. Wala gyud ko magikutan na mga pula nagitanan nga ako diha sa ako ang si tawag na. Dashboard nako puro pula. Nag-enjoy naman ko. Nako kitang katawanan. Joseph ito gahapon, nag-Elias TV kagahapon siya. Ako siyang gibidyohan. Nalingaw si kung katawa kang Joseph kagahapon dito sa Daddy Dududong. Post na ko dito. Pag at least na nakikita, nakakatawa sila, nag-enjoy sila. Pero wala ko magunaw na diyan, makayan ko kan Joseph. Kaya klaro, di ko kakwarta kan Joseph. Amen. Kung seryoso mo sa inyong vlogging, dapat maseryoso mo sa tag-iyas panalangin. Di sa vlog, di ba? Gipangita ang imong algorithm. Sa Ginoo po dapat matultulan nato atong algorithm. Kay si Lord adlaw-adlaw mo tan-aw sa imuha. Amen. Amen. Di ba mabalaka ta pag may signal, nag-vlog mo ta kung may signal. Wala pag ko I do not to, I hope mali ko. Kana mo anak ka. Di pwede ni. Dapat mo vlog ko adlaw-adlaw sa Ginoo. Good morning, Lord. Another day, Lord. Di ba? Ako malipay ko ninyo. Magkikita kayo tanaw nyo, examine nyo na. Pag mag-vlogan nyo, mag-like ko, pasabot na kagusto ko na inyong gipalabas. Pag wala ko yung like sa inyong gibutan, pasabot ako kagusto na inyong gihimo. Pero ganig, kita nyo nag-like ko, wow, nakagustos Pastor Ani. Are you there? Pastor ko ninyo. Gusto na ko mag-guide mo na ko sa tama. Because kaya usay makana mo ko. I hope react na lang mo nga react sa ako akaron. Ako mo no ako Pastor ko ninyo. Masakitan ba ko nga instead nga mas excited mo sa pagpangalagas Ginoo? Ako lipay kay ko makita na ko involved mo sa ministry. Wanay laing kalipay namo ni Pastor Gina, makita mo namo. Kaya na mo palayo na gani mo sa amo. Kaya kung ning palayo mo sa amo, pasabot ning palayo na mo sa Ginoo. Ay lang ilaran yung kaugalingon. You're still good. Are you there? Amen. Ako kabalo mo ko anak. Kung mulayo akong pagbati ka Sultan, meaning layo akong pagbati sa Ginoo. But at the present, this moment, I still honor and respect my pastor, my mentor. I love them. Excited ko makita na ako sila. Layo to sila. But one text away lang me. Pag mag-text na sa mua, that to me, excited man ko makita sila. Because we consider them as our spiritual father. The same po na sa ato diri sa church. Ang mali ni Elimelech, abi ninyo, nagdesisyon siya sa iyang kagalingon. Ang Bible, klaro kayo, ang Israel wala pa'y hari, judges pa. Wala magulat si Elimelech sa desisyon sa mga maghuhukom. Nga mamalhin ta, kay magutman ta. Apan si Elimelech,
Iyang gigamit ang iyahang pagiging amahan, pagiging bana, sa paghimog desisyon nga para pagsulbad sa problema. Tanaw niyo ha, walay ning react, siya lang. Sa problema sa Bethlehem, walay ning react, siya lang. Damay iyang asawa, iyang mga anak. Ning lakaw sa lugar, pansamantala, namatay sa dito. Dako kanyang lesson sa ato ron. Kaya ang kabugat sa atong gipasaan nga desisyon, pwede na muhatag og problema or panalangin sa atong sumusunod. Manindog ta. Your decisions determine destiny. Your life tomorrow will be the direct result of the decisions you make today or you made today. Tinood ni siya. Kanang nahita po ko nato ron, imo man yung decisionan 5 years ago. Mga sa mag-asawa, ayaw mo mahay. Kung kanang imong asawa karon mo na siya, imo nang gadesisyonan. Wala pa kay gipikot dre. Nay gipikot, gipugos. Decision na nato tanan. Mga panindigin na, higugmaan ang babae nga kauban nimo. Higugmaa. Amen? Mga di na mahandlok si Cherry nga mawala sa Marjon. Kaya si Marjon totally in love kan Cherry. Di ba, John? Di ba? Amen. Yan. Ginanako sila, maglibod-libod mo, delikado mo. Ako practical magkukong pagkatao. Magapanulti ko dili basis akong pagbati. Apan makapanulti ko basis akong responsibilidad. I read the Bible and I ask God for His revelation. Then ako na lagong i-connect sa akong heart. Okay, manakos mayang people, mamati lang yun mo. Natuloy ang people, but even sa mga old folks. Basta mamati lang, ang susi, mamati yun. Mamati lang yun mo. Ayaw mo paghimong desisyon nga kabalo mong delikado. Pamati. Mangayog, tambag. Nya sa pagpangigtambag, papel nga murag empty pa. Wala pag sulat. Kay sulatan nato ng papila. Apan kung mangayog tambag ang papel, nasulatan na ni mudaan, unsaon man ako na sa pagsulat diha. Nasulatan na ni mudaan. Mga na magiging kong, sige, mag-ampo na lang ta sa Ginoo. Kaya ay una-una, ang katong prayer na ko, epektibo to sa imuha. Pwede to bawion sa Ginoo. Why I pray? Because that is my responsibility. Ang ako lang unta, kung mamati lang kung yunta, di mo mahigawan. Amen? Ako hiling mag-challenge, God. Like ang Rotsan, nalipay kong Rotsan. Ang Rotsan, gabi nakaulaon. Para magdili niya makaya ba? Pinako siya, kaya ninyo eh. Si Mian, Iglesias. Si Mian Iglesias, kuha na siya. BSBE na sa graduate. Ginan ako, Mian, pwede ka mo lingkod, Mian, mutudlo ka. Kay sayang imong in English. Given na, brother, sisters. Given na, hinatag sa Ginoo na, nga pwede ka mo tudlo, bisag dili ka teacher. Sit down and dawatang instruction. Tapos mian, teacher na. Ako video sa iya, kaano ko, mas mian. Malinaw. Oh, kaano ko mas mian. Sister Ann, kumbason. Si Rutsan, kagahapon nakaswildo to si Rutsan. Bisan di pa kay dako.
Pidako naman ang 10,000, di ba? Gamay pa ganang yung estudyante, 10,000 na yung bulan. Mudako pa na. Sila ni Line Grace. Ginako sila nga, ay mo kabalak ka sa internet, sa kurente. Nagakong gusto mo, tuman na gin mo. Nga naman, pastor man kukunin nyo. Di na mo kasabot, ana ba? Ulaw sa akong poder, ingon nga pastor ko ninyo, nag-ubanta, nga walay lami ang kinabuhi. Gusto na ako ba nga sa akong pagpamastor, na ako iligasi nga inyong kabilin sa inyo ha. Kawala na nako puhon, makauna-una mo ba nga, katos pastor ba, grabe to mo challenge na mo, nga bisa di na mo kayaho na mo. Bago ninyo na, pastor mo challenge na, para dakong ikapulo simbahan. Bisag di mo mag-tight choker ako. Huwag ko'y problema, anak. Kaya mo man ay mindset sa uban. Ano mo challenge ko, pag nagkatrabaho, para dako ang income simbahan, kabalo ba yan mo, anak? Ako na kwarta ang church, halos iuli ran ako na tanan. Because ang akong kinabuhi, dili ni pandato, panglangit ni. I just want na nga mag-function ko as pastor. Okay, kung masakitan mo pag manulti ko, pastor mong ko. Walay pastor. Kung namay na mastor nga maay manulti nga dili magpasakit, di na pastor. Miur na. Are you there? Mahal magmumuna ko. Mahal mo na ako. Ako nalipay ko, dahil napipila diha. Na yung mga education diri. Ay, magulata. Nang-apply mo sa DepEd, pang-apply mo, pero samtang wa pa mo makasulod dito, diha mo. Earn. Amen ba? Pwede senior citizen, magtudlo mo diha. Magtudlo lang, manudlo. Ang kuyawa na si Nay Laura mo apil na diha. Pwede ka Nay Laura? Mutudlo o, tanaw Nay Laura. Masugo to. I-train o niya. Si Nay Laura. Mutudlo. Si Sister Berinia sila. Sister Berinia. Oh, si Nay Corazon na diha. Corazon. Maulawan mo mga batanon. Kanano mga senior na may manudlo kadaguan diha. O sige, may tabo, no? Hallelujah. Sa kay pangalan na to sa to ang home office. One Gates for Christ. Bito nalipay ko no karotsan gahapon atong sa kadlaw. Nalipay ko kay nganuman. Kana bito mo tanaw mo, try to visit. Try to visit sa church nato pagkagabi magsugod sa tudlo diha. Even kamo mga teacher, pwede mo mag part-time. Yeah. Gusto lang din ako maka-income mo. Kay nindot ang kinabuhi, nindot man mga lagad, bisag way kwarta, pinindot ko mga lagad nga na'y kwarta. Ano makikita ko sa inyo, manggawas mo, mangaon mo, mag-asawa? Kalipay na ako na makikita ko sa Facebook. Praise God. Yung mag-post na kayo mo kalisod sa Facebook, ako ginoo ko mo na po ni Lord. Karang mga kalisod, i-post ninyo, di malipay si Lord, anak. Testimony sa kayos Ginoo, mamati lang yun, mamati. Amen? Season na. Kamo na problema sa utang karon, season na. Makabayad, rata pohon. One day. Basta mamati lang mo instruction. Mamati lang yun mo. Di ta magpariha kang Elimelech. Hallelujah. Let us pray. Dear Lord, salamat karong buntaga. Sa imong grasya nga maghatag ka namo Ginoo. Dakos kang pasalamatan. Giahi mi Ginoo sa among mga decision karon. Nga dili Ginoo mabalda o dili madamay ang among pamilya. Matinuon Ginoo kami mo barog. Dili mi magsalig sa among kaugalingon Ginoo nga kaalam. Kay the moment Lord, musalig mi sa among kaugalingon kaalam, diyan ang magsugod ang among kapilihan. Muna nakuha na among leksyon Ginoo karong buntaga.
But Lord, in every decisions nga mong buhaton, ikaw ug ikaw lamang Ginoo ang among sanghiran ug sundon Ginoo. Magapanalangin ka sa tanan, tatay, nanay, pamilya, mga anak. Even ang Tag Bethlehem Church mon kayo. Imo ning simbahan Ginoo. Kami o Dios, igo lang nimong mga sulugoon. Nga mo gibutan dinhi. Nay panahon Ginoo nga imo ming kuhaon. Nay panahon Ginoo mahuman ang mong trabaho. O kung nagaampo Ginoo nga kini nga simbahan imong ampingan. Even sa mga younger generation karon. Nga isipti sila Ginoo. Nga mamahimo silang masinundanon ug buutan nga mga anak. Bless the words today in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan na to si Lord.